Isang malugod na pagbati at taus-pusong pagsalubong mula sa Jesus Reigns Forever International Ministry. Kami ay naggagalak at kasama namin kayo. At para ipagpatuloy ang ating seryeng Empty to be Filled, ikinatutuwa kong ipakilala ang ating anointed pastor, Pastor Walter Iko. Enjoy the service! Praise God. Malakas ang palakpak sa ating Diyos. Ang dami nating bisita. We have 30 plus po ang bisita po natin ngayon sa loob ngayon. Pwede ba natin kamayan yung mga bisita natin dito? May mga bisita pa tayo dito. Mga first timer natin. We have 30 plus visitors in the house. Can we give a praise to the Lord? Sabi ng Diyos sa kanyang salita, isa lang na magbalik sa loob sa Diyos. Ang buong kalangitan ay nagpupuri. Ang lupa hindi nagpupuri. Dapat tayo nagpupuri. Come on, give the praise and honor to the Lord. Hallelujah. Welcome po sa ating mga first timer. Welcome po. Mga bisita natin, mga mahal po namin, mga VIP, very important person in the house. Salamat sa mga buhay po ng mga nag-i-invite. Sa mga nagbalik, marami po rin nagbalik. Thank you for your coming back sa service natin. Okay, hindi ko na panatagalin yung mga first timer natin. I thank God sa buhay ninyo. And in-invite po kayo rito sa church, hindi para imbitahin kayo sa religion. No. We are not inviting you in a religion. We are inviting you just to join the church and just listen. Yun lang yun. Walang bawal-bawal dito. Of course, bawal lang kapag nakatupis kang papasok dito. Yun lang, hindi ka talaga papapasukin talaga rito. Okay? So, wala kami pinagbabawal-bawal dito. It's all welcome po kayo rito. Napag-usapan namin yung anak ko, nung yung dalaga, sabi niya, ini-invite mo ba yung teacher mo, yung mga kaklase mo? Sabi niya, mga ano sila ganitong religion nila Sabi niya, it's fine, it's open, sabi ko sa kanya. Pwede ba yun? Sabi niya. So, meron siyang thinking na, Christian tayo, hindi dapat sila pumasok. So, sabi ko, hindi, it's okay, sabi ko sa kanya. So, ganoon din po kayo. It's open. So, sa mga first-timer po natin, your family here, we are inviting you just not a religion, but a relationship to Jesus Christ. And to have a relationship with Jesus Christ, of course, hindi lang po ito yung aating ka ng church and then you have your relationship with Christ already. No, that's the most important thing that you need to understand na pagpunta ka sa simbahan ito, ang ipapakilala po namin sa iyo, si Jesus, hindi yung pastor, okay? Kahit di nyo na ako kilala, okay lang. Basta makilala mo lang si Jesus, okay? I know you may know Him in name, but I'm talking about relational, okay? Yung mas makilala mo pa siya, not just in a clear name lang o pangalan lang, kundi magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen? So, in that, gusto ko kayo imbitin sa isang panalangin na tanggapin si Jesus bilang Diyos at takapagligtas mo. So, ayoko mamiss ito because maraming beses na to na tapos na yung church service natin, I forgot to ask the first timer to accept Jesus Christ as their Lord and Savior, and I really have a burden to it na, Lord, sorry, hindi ko na ipakilala ang iyong pangalan. But, itong hapon na to, marami tayo. So, ang sabi ng kanyang salita, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Ang ibig sabihin noon, ang Diyos mahal na mahal niya ang buong mundo. Of course, including lahat ng creation niya, but most especially, kaya nga nilagay niya ng, for God so loved the world, so love, hindi lang siya love, so, with an S-O, mahal na mahal niya, yung creation niya, doon sa wangis niya, ang tao. So tayo yun, mahal na mahal niya, at sinasabi niya, ibinigay ko ang bugtong na anak, si Jesus, napako doon sa cross, namatay siya doon, hindi dahil sa makasalanan si Jesus, dahil nagkasala siya, kaya ipinako siya doon. No, He would voluntarily give His life for all of us. Ibinigay niya dahil siya lang ang tanging kabayaran sa kasalanan natin. Yeah, good works is good, pero hindi siya pwedeng kabayaran ng kasalanan natin. Did you know what? That there are three things that God saved us. Ilan? There are three things that God saved us from the sin. Number one is the power from the sin. Ano yung power, kapangyarihan ng kasalanan sa atin, sa buhay natin? Sinave tayo ng kanyang dugo dyan. Pangalawa is what we call the penalty of the sin. What is the penalty of sin? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, He saved us also to the penalty of sin. Instead na tayo yung ipako sa krus,
Instead na tayo yung parusahan, instead na tayo yung mamatay sa kasalanan natin, kinuha ni Jesus yun sa cross. And lastly is the presence of sin. Why the presence of sin? As long that you are in your body, as long that we are in this body, we will always commit sin. Wala sa atin dito ang di magkakasala habang nasa katawan na to. But the presence of sin is there, pero niligtas ka ng Diyos yan because there's what you call, tinatawag nating sanctification. Sabi mo nga sanctification. Kaya nagtataka kayo, natatanong nyo na ito, na-born again naman ako, natinanggap ko naman ni si Jesus, bakit pa rin ako nagkakasala? Ayoko na magkasala. May mga tanong ba kayong ganun minsan? Na ayaw mo na magkasala, nagkakasala ka pa rin because you are in that body. And the Lord Jesus Christ saved us from the presence of sin. Paano yun? By repenting to God of what we have committed. Kaya may nasulat na 1 John 1:9, ang ibig sabihin niya, ano sabi niya? That if you confess your sin, He is faithful. Ano yung word na faithful? Faithful is like a ring. Ayan. Wala siyang umpisa, wala siyang dulo. The faithfulness of God is always available to those who will come to Him. He saved us. Kaya ang kamatayan ni Kristo, isinave niya rin tayo doon sa presence of sin. Until the day that He comes, until the day He rescued us, until na kay kunin na ni Lord, that presence of sin in your body is no longer take hold of you para dalhin ka sa impyerno. Kaya pakitapik nga yung katabi mo, alam mo ba? Panglangit ka. Oh, amoy panglangit ba yan? O pangit? Ano ba? Amoy pangit o amoy langit? Okay. Naalala ko yung pastor Grabe mag-preach. Sabi niya, grabe, ang dami natin bisita. Sabi, mga amoy usok. Sabi niya, bakit amoy usok? Sabi namin. Kasi nga daw, ipapatatanggap pa kay Lord, kaya magiging amoy langit siya. Pero hindi pa siya amoy langit. Grabe naman, brutal na pagkakapreach. But anyway, yung mga first-timer, I would like to lead you in a simple prayer. At sa mga nandito, join us in the prayer at pag-pray natin po sila. Okay ba yun, mga first-timer? Pwede ko ba makita yung mga kamay ng mga first-timer? Ayan, taas nga kamay. Ayan, palapakan nga natin sila. Ayan. Pakisingil sila mamaya. Hindi, walang singilan dito. Joke lang. So let's pray. I'm going to pray for you. Heavenly Father, we thank you, O God, for this moment. Yung 30 na soul, mahigit na 30 soul, Panginoon, napakadami na nito, O Diyos, sa iyong paningin, O God. Because even one soul that comes back to you, magrepent, bumalik sa iyo, tanggapin ka nila bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, nagbubunyi ang buong kalangitan. How much more with these 30 people? And we are so rejoicing in our spirit, O God, that these people respond to the invitation. That's why, Lord, I will not miss this opportunity to say, O God, to these people, O God, that has been invited to know you at ipakilala ka na sa kanila, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pwede ka bang sumunod sa maiksing panalangin, kapatid, if you are first-timer, sa maiksing panalangin na to? Hindi para tanggapin ang Diyos sa isang religion o magpapalit ng religion. No, you're just accepting the grace and the salvation of the Lord that He has given. Because He said, for the wages of sin is death, but the gift, it's only a gift. So, please accept this as a gift from the Lord, the salvation through Jesus Christ. Ama, sumunod ka sa panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami at dinala mo po kami sa lugar na to. Lumalapit po kami nang nagpapakumbaba at dumadalangin sa iyong kabutihan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at aming mga kasalanan. At hugasan niyo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Higit sa lahat, O Diyos, tinatanggap ko po si Jesus bilang Diyos at aking tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay mo. Sa pangalan ni Jesus. Banal na Espiritu, pumasok po kayo sa buhay ko ngayon at kailanman. Ako na lang mananalangin, O Diyos, narinig niyo po ang panalangin ng aking kapatid. With all their heart, O God, that they accepted you as their Lord and their Savior. Salamat po, Panginoon, sa regalo na kaloob mo, Panginoon. Not by works, but only through your grace, through Jesus Christ, they are now saved, O God. You have said in your word, O God, you give them eternal life, O God. And Lord, they have received it already in the name of Jesus. Thank you, Lord. We honor you. We praise your name in Jesus' name. And say, Amen. Amen. Malakas ang palakpak para sa ating Diyos.
Congratulations sa ating mga first-timer that you have received the gift of God. So, hindi ko na patatanggalin pa. Let's continue to pray. Lord Heavenly Father, as we start this service, gabayin niyo po kami. Hayaan mo nga ang four corners ng lugar na to. O Diyos, ay may pag-iingat mo. At dalangin ako na ang iyong mga kamay, ang iyong mga anghel ay kasama po namin sa service na to. We ask, O God, that your blood cover us, O God, that no works of the enemy will come to prosper or even succeed in each and every heart or lives, O God, in this place. Lord, cover this place with your anointing that we may feel your presence, O God. And ultimately, O God, may we experience, O God, your tangible presence, O God, in the name of Jesus. Allow your servant, O God, as I deliver your message, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Lord, speak to them. Communion with them, O God. Heal them. Provide with them. Change them. Transform them, O God. You can do it, O God, because nothing is impossible to you, O God. Lord, we humble ourselves, O God, that no one will stay here, O God, na hindi mararanasan, Panginoon, ang presensya mo. So we open our hearts. Di mo na kailangan kumatok, Lord. We open our hearts, Lord, voluntarily, O God. Come in, O God, and saturate our hearts, O God, through the word na aming pag-uusapan. Salamat po, O Diyos. Biyaya mo'y sapat, papuri na papuri, patuloy na binibigyan namin ng papuri pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Malakas ang palakpak sa ating Diyos. Ayan. We are now in our part 2 ng ating pinag-uusapan. Ano? So, inumpisahan ko nung Wednesday ulit yung part 2 nito. Empty to be filled. Kailangan mag-empty ka para ma-fill ka. Empty your stomach, but the Lord will fill you with the Spirit of the Lord. Pupunin ka ng Diyos. Sabi mo nga, pupunin ako ng Diyos. Ayan, it's all about prayer and fasting. We do this one yearly. And what is fasting? Fasting is abstaining from food for a spiritual purpose. Say it with me, spiritual purpose. Nagpapasting tayo kasi with a spiritual purpose. Ano? Mayroong urge sa atin na i-lead ng Holy Spirit so that the work of the Holy Spirit, the work of God, maranasan po ng bawat isa sa atin. Amen? So, there are 70 references, more than 70 or probably, 70 references in the Bible na patungkol po sa fasting. Okay? And most of that fasting, 55 to 60, patungkol ito sa avoiding food, hindi kakakain ng pagkain. So hindi mag-skip ka muna ng almusal, ng hapon, ng tanghalian o hapuan, iiwas ka muna, hindi ka muna magkakain ng certain hour or even ano ba tawag dito yung hindi ka kakain ng mga selected foods na tinatawag. Hindi ka muna magkakafe, hindi ka muna magsusugar, hindi ka muna magmi-meat, like what we call Daniel fast na tinatawag. Iba pong klaseng fasting po yun. Or we are calling also some medical term, intermittent fasting, sa mga nag-intermittent fasting dito. There's an open door to eating and there's an closed door na hindi ka muna kakain. So that's what you call intermittent fasting. So, last week, nagbigay po ako ng mga general reason natin na ang fasting po, it strengthens your prayer, it disconnects us from the world, and lastly is to humble ourselves to God. And now, mas lalo natin i-detail ito, lalagyan pa natin ng mas lalong spiritual purpose para makita nyo. At titingin tayo sa mga example sa Bible, bakit sa dinawi-dawi ng fasting sa Bible, bakit kailangan natin na gawin? Because I told you last week, normal yan na mag-fasting. Sabi mo nga, normal na mag-fasting. Habang tulog ka, naka-fast yung katawan mo. Kaya pag umaga, ang tawag nyo sa almusal ay breakfast. You break your fast. So sa katawan, kinakailangan talaga nagre-rejuvenate, kinakailangan mo wag kain ng kain, kailangan mag-stay diyan para yung katawan mo mag-ano rin siya. Mag-reset na tinatawag natin ang katawan mo. Amen? So, but this time around, this is spiritual fasting. Umpisa na natin. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, marami tayong pag-uusapan dito. And I pray, na itong fasting na to, you are joining, kayong mag-asawa, I urge, if there's something in your life, may battle kayo, you need something in the Lord that kikilos siya, dito ang pinakamagandang kilos. Dito nyo ipakita that you are joining together kapag mag-asawa kayo, may battle kayo, try to fast. Pag-usapan ninyo anong klaseng fasting ninyo, ano ipag-pray ninyo. Most especially when, katulad ko, nung fasting ko, ang prayer ko talaga is beyond the limits that I could do. So, mas maganda, pag nagpa-fasting ka, ask the Lord to move in a situation na hindi mo kayang galawan.
Sabi mo nga yung imposible. Kasi siya lang yung tanging makakagalaw nun. Amen? So, without any more further ado, number one na fasting na ating pag-uusapan, we call it Samuel fasting. Pakipindot. Samuel fasting. Sabi mo nga Samuel fasting. Sino si Samuel? Isang propeta po yan na tinawag ng Diyos para ilid ang mga Israel na mag-fasting. So, ito po yung time na ang mga Israel po ay inatake po ng kaaway, patungo na po sa kanila at hindi po nila alam kanilang gagawin. Kung lalaban man sila, ay wala po silang kapanalo-panalo sa mga Pilistino na napakatindi at napakalakas. At si Samuel, ang ginawa niya, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan, si Prophet Samuel, at sinabi niya sa 1 Samuel chapter 7 verse 5 to 6, Then Samuel said, assemble all Israel at Mizpah. Hindi yan Miswa, Mizpah lang, lugar yan, okay? All, sabi mo nga all, lahat. So, it's very important sa Diyos yung all. Sabi mo nga all. Pakisabi ulit, all. Alam mo sa Lord, merong eksena sa Bible na kahit na simple word lang na all, God can speak to you. And one time, the Lord asked the whole Israelites, lahat kayo, nakukuha ng spoil doon. Ang spoil yung kapag natalo ang kalaban, kukunin mo lahat ng yaman, kukunin mo lahat ng mga ari-arian nila, and then iuwi nila, and then ilalagay nila sa treasury box ng Diyos. So ang ginawa ng Diyos ng Israel, kinuha nga na lahat-lahat. And kung matatandaan nyo to, saang eksena to, yung nag-fall po yung wall ng Jericho. Nilusob po nila yon, nakuha nila lahat, ang yaman, pero merong isa doon na natempt. Ilan? Isa lang na natempt. Si Achan. Si Achan po, natempt po siya na nung nangungulimpat na sila, nagtiipon na sila ng yaman, ilalagay po na nila sa kampo ng Israel, natempt po siya sa mga ari-arian, sa mga gamit, at ang ginawa niya, kinobet niya po ito. Tinago niya, nilagay niya po doon sa tent niya, tinago niya, and then, noong lumusob ulit ang Israelites sa kanilang kalaban, natalo po sila, maraming namatay sa kanila. Iyak ng iyak po ngayon ito si Joshua. Bakit nangyari sa amin ito? Bakit nangyari sa amin ito? Bakit nangyari sa amin ito? Sinabi mo, sasamahan mo ko kami. Kung paano mo sinamahan si Moses, sasamahan mo din ako. Iyak siya ng iyak dahil marami namatay sa kanila. And then the Lord spoke, dahil may isa sa inyo. See, napaka-importante yung word sa Diyos na kapag sinabi niyang lahat, everything, you need to commit everything. And sometimes that's a challenge to all of us. Na kapag sinabi ng Diyos, give me this everything. And sometimes, Lord, pwede bang ito lang? We kindly, yung pipiliin natin ang gusto natin ibigay sa Diyos. And when the Lord asks us something, never, ano ba tawag dito? Yung negotiate kay Lord pa. Ask the Lord, Lord, bakit mo pinabibigay ito? Kahit na itanong mo pa yon, minsan hindi mo kayang ipaliwanag. He has a plan, he has thinking na kung saan kung minsan hindi natin kaya. Ang kailangan lang sa'yo, pagsunod at pananampalataya. Sabihin mo nga, pagsunod at pananampalataya. Yeah, you may ask God. And sometimes He answer. Pero many times, kapag ikay may hinihingi ang Diyos sa atin, what God is asking us is your faith and your obedient to Him. Amen? Kaya pakitabik nga yun, sabihin mo sa katabi mo, alam mo, pag sinabi ni Lord, lahat, parang ayaw Pwede ka naman makibargain kay Lord. Pwede. May eksena sa Bible na may bargaining. Si Abraham. And they were about to destroy the Sodom at Gomorrah, right? Lord, kung mayroong doon, 60 na mababait. Sabi niya, hindi ko gugunawin. 40. 30. Hanggang sa bumaba na 10 na lang sa relative niya kasi nandoon. Okay? Si Lot. Okay? Anyway, ituloy natin. Sabihin mo sa katabi mo, all. So, pinapunta sila doon, and Samuel tell, I will intercede. Say it with me, I will intercede. I will intercede with the Lord for you. So, sabi niya, punta kayo doon at ipapanalangin ko kayo. Bakit napakahalaga nito? Yan ang ginagawa natin ngayon sa fasting natin. We are praying for other people. Remember last week, nagpuntahan kayo dito, mayroon kayong dinulog. And this is my first time to see people na umiiyak kayo dito, nagpray kayo, praying for other people, not for you. And that's very powerful to the heart of God. Napakasarap sa puso ng Diyos yun, na kapag may iniiyak ka, hindi dahil sa personal mo lang.
Hindi sa personal consumption mo, hindi sa personal pangangailangan mo, but you are crying for other people's problem, situation, and that's so dear to the heart of God. Why? Because that's the way how Jesus lives. Ganun siya namuhay. Ganun ang kanyang style. He always pray for other people. He always pray for his disciple. He always pray for other people to connect with him, to be saved. Kaya napakahalaga sa Diyos yung pinagpipray natin ibang tao. And he is interceding for them for the Lord. And next verse, sabi niya rito, when they had assembled in Mizpah, they drew water and poured it out before the Lord. Ang ibig sabihin po yan sa, kung makikita niyo yung drew water and poured it out before the Lord, ano po nila yan? Tinatawag po nilang seremonyas po nila kapag sila nagpa-fasting. They usually pour water in a certain place or in altar na tinatawag. Amen? Nilalagyan na nilang tuwing. Papansin nyo kung may istorya sa Bible, kung alam nyo po yung si Elijah, mayroon po siyang challenge niya po yung napakaraming mga false prophet. And they tried to challenge the Lord of Elijah. Sige, kung sino yung masusunog na una. So yung mga false prophet, nagsasayaw, tumawag sa Diyos nila na si Baal, hindi nasunog yung kanilang altar. Pero si Elijah sabi, sige, buhusan nyo ng tubig pa yan. Di ba, naalala nyo? Pag binuhusan ng tubig, nasunog pa rin. So, isa sa mga ano po nila yan. And on that day, they fast. Sabi mo nga, on that day, they fast and they confess their sin. We have sinned against the Lord. Now Samuel was serving as the leader of Israel at Mizpah. Napakahalaga po na pag nagpa-fasting din tayo, I repeat, when we fast, try to acknowledge your mistake, your wrongdoing, your sin when we come to the Lord. Lord, kung mayroon man akong pagkukulang, mayroon man akong nagawang kasalanan sa iyo, tatawarin mo po ako, hugasan niyo po ako ng banal mong dugo. Do it. At least you are empty. Malinis na si Sidlan. Sabi mo nga, malinis na si Sidlan. Maraming connected sa Bible dyan. Pag fasting, they always ask forgiveness to their sin. Kasi gusto nila, pag dumaan yung kilos ng Diyos, gusto ng Diyos, pag dumaan sa iyo, yung panalangin at kasagutan, malinis kang lalagyan. So, nangyayari, bilisan ko na lang, i-jump mo dun sa next verse. Ano nangyayari po dyan? Verse 9 na po, Samuel took the baby lamb and offered it the whole burnt offering to the Lord. Ang nangyari, he prayed to the Lord for Israel, and the Lord what? And the Lord what? This is my prayer sa mga nagpapasting ngayon, that when you pray to the Lord will answer your prayer. Sino naniniwala dito? May kapangyarihan ang paglapit sa Diyos. When you fast, it says in here, when he prayed to the Lord of Israel, he answered this prayer. And the Philistine come closer to the closer. Malapit na malapit. Ayan yun, pag nagpapasting ka, ayan, ganyan na nangyayari. Palapit ng papalapit yan. But then, sabi niya, nung papalapit na yung kaaway, problema sa kanila, the Lord caused a love cloud. Wow, pumalakpak ang Diyos. Isang palakpak pa lang niya. Ang kaaway, sabi niya dito, a loud cloud of thunder hit near the Philistine. At ang nangyari, dumagungdong ang sounds ng thunder. The thunder scared the Philistine and they became confused. So the Israelites defeated them in the battle. You see, pag mayroong situation sa buhay mo na hindi mo kayang gawin, at tayong Diyos ang gusto mong kumilos, try fasting. Ask the Lord. It's biblical. Ito yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang i-produce, hindi mo kayang i-handle, hindi mo kayang i-control, hindi mo kayang palitan, hindi mo kayang gawin. Even attitude, Lord, gusto ko lang magbago tong batang ito. Lord, gusto ko lang magbago tong taong ito. Adik tong asawa ko, adik tong anak ko. Yung situation namin, ang dami namin problema. Like, one time, yung isang lalaki, ang pangalan niya Derek. Hindi si Derek na ano. He said, his name is Derek. God spoke to him na mag-fasting po siya because ang kanyang sister po, na-diagnose po siya sa aggressive cancer na tinatawag. He was diagnosed with aggressive brain cancer. At nag-fasting po siya ng matindi. Long term. He is aiming for 40 days fasting. But on the third day pa lang ng kanyang fasting, third day, the doctor reported to him na yung kapatid niya, cancer-free na. Nagulat talaga yung mga doktor, and then, hindi namin alam kung paano nangyari. You see, sometimes it happens. Yung mga ganong klaseng kilos. The greater the battle, the greater effort din kakailanganin mo rin.
Amen? Kaya nga ulit-ulitin ko sa inyo, ang fasting pinagagamit lang ng Diyos sa atin yan kapag may mga situation na mabibigat talaga na. There are things that can be done in prayer, but there are things that cannot be done on prayer alone. You need prayer and fasting. Say it with me, prayer and fasting. Tinuturo ko po sa inyo to, not for only January time. Hindi lang January. Tinuturo ko ito sa congregation para malaman mo na kapag ina-urge ka ng Diyos, na kapag kinakausap ka na ng Holy Spirit, do it. Gawin mo. Hindi mo na kailangan i-declare pa, papasting po ako. Okay, ano ka sa Facebook. Fasting, wow. No need. You don't need to shout it out. Wala, itahimik mo na lang. At lalo na pag nagpapasting kayong mas gumaganda ka dapat, hindi halata. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagpasting kasi yan, kaya maganda yan ngayon. Ayan. Oh. Sa mga hindi pa nagbe-break, wag mo lang siyang kausapin. Alam niyo ko bakit? Pag hindi pa kumakain yan, kamusta? Minsan na yan. Mag-toothbrush ka naman, pwede naman mag-toothbrush habang nagpapasting. Baka sabihin mo, bawal mag-toothbrush. Pwede. Sino nagsabi? masyado kang legalistic na, hindi pastor, walang dadapo kahit anong chemical sa aking bibig. May explain nga naman sa'yo yung kausap mo naman. Pag may kausap, kamusta pastor? Mabuti. Tapos sasabihin mo, ano yung si pastor? Nabuwal ka agad ako. Yan ang akala ko pala, mabaho lang hininga. So, pakisabi sa katabi mo, toothbrush din pag may time, okay? Amen? Yung isang pastor din, nag-fasting po siya. This is true. Struggling po siya kasi nagdi-deteriorate na yung mata niya. Even Isa, sa mga nagpo-problema sa mata, and he was struggling from deterioration of eyesight niya, and he was in the verge of sa surgery na tinatawag. But the Holy Spirit lead him to embark a journey of Daniel fasting. So nag-fast po siya nitong taong to, and by the end of the fast, sabi mo by the end of the fasting, 21 days po siya nag-fasting. Alam niyo po, nawala na po yung mata niya. Hindi, joke lang. Ibang klase. Nawala yung mata niya. Now, his vision experienced a significant improvement talaga. And his improvement, yung vision niya, he went to follow up the doctor, at ang sabi ng doktor sa kanya, they cannot believe it. It was completely stabilized and the surgery was no longer needed. So you see, this kind of testimony, it happens in our life. Not during old days. It happened because the God of yesterday, today, and forever is still the same. Kung paano sumagot ang noon ng Diyos, kayang sumagot pa rin ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya ng tapat at nagpapasting siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw na susunod! Sino naniniwala dito? Ayan. Maaring tawagin ka ng Diyos sa February ka mag-fast. Maaring tawagin ka, pero December di ka tatawagin yan mag-fasting. Maraming kainan eh. So, marunong naman si Lord. Ayan. Kanina, nagpunta po kami sa school, sa TPS, kami mag-asawa. 2 araw yan, Sabado sa Linggo. Maaga pa lang, alas 4, gising na kami, 4:30, para lang mag-prepare mga gamit nila. Kasi TPS, foundation day nila. Grabe, doon sa school, daming grabe temptation ng pagkain. Sabi ni Mrs., alis na tayo. Ang bango lahat ng mga niluluto nila. Halos di kami makatingin dahil ang bango naman dito. Ako naman sabi ko, hindi ako matitip ng mga yan. Basta, tara, doon tayo sa sakyan. Ang daming temptation. But you see, fasting is very important to us for you to learn para pag nag-iisa ka na rin, kinausap ka ng Diyos, just do it. O kayo mag-asawa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, prayer and fasting. That's what you call. Kaya sinib siya ng Diyos. O, yung mga leader, kapag may mga problema kayo sa network ninyo, by the way, we are discipleship church, you know. So, yung mga disciple nyo, yung mga leader, try nyo, mag-fasting kayo. Yung mga kasama nyo, isama nyo sila. Let's pray and fast. Let's pray for our church. Let's pray for other people. O kayo may battle po yung isang kasama ni po ninyo sa network ninyo, join sa mga cell group ninyo. Pag may problema yung battle ng kasama ninyo, try to execute a group of fasting sa inyo. Pagpastingan natin siya para kunin na siya ni Lord. Hindi, walang ganon ha. Mag-pray lang kayo, try nyo. It's just concern, yan tinatawag natin. Para pag nakita nung tao na pinag-pray nyo sila, lalo pag mga first timer yan, mas malaw sila mapapalapit sa Lord. So tinulungan sila na Diyos sa pamamagitan ng prayer and fasting. The next fasting is, they called it the Izra. Si Propeta Izra rin po yan.
Si Prophet Ezra, makikita niyo sa book of, ano po yan, Ezra. And the spiritual purpose here, na ginawa po ni Ezra dito, protection. At ang nangyari po dito sa panahon ni Ezra po, kailangan niyang bumalik po sa Jerusalem at kailangan niyang i-rebuild ang kanilang bansa. Humingi po siya ng tulong sa kanilang hari na si Artaxerxes yata, yung hari na yung time na yon. So, humingi siya ng tulong, binigyan siya ng tulong, pinaburan siya ng Diyos na bigyan siya ng tulong ng silver, gold, timber, and everything that he needs. Ang problema, ang itra-trouble ni Ezra, kasama ang mga grupo ng mga Israelite, babalik po sila doon, mga remnants, babalik po sila doon sa lugar nila, is malayo doon sa kinalalagyan ng kaharian, doon sa bayan nila o sa bansa nila. Marami silang dadaanan na kung saan, ang problema, marami pong mga bandits. Anong bandits? Yung kapag nasugat ka, hindi, robbers. Bandit yun, okay? So, ang sabi ni Ezra, kailangan natin mag-fasting. Kasi yung lugar na dadaanan nila, maraming magnanakaw, maraming robbers, wala pong nakaka-escape. So, ang ginawa niya, nag-pray siya ngayon. 8:21 says, is another example of fasting in the Bible. There talaga. There, by the Ahava Canal, it's a place, I proclaim a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and our children with all our possessions. So sa dami ng kanyang daladala na possession, kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, ay pwede siyang humingi sa kasahari. Hello, sabi mo nga, pwedeng humingi sa tao. Pakisabi, pwedeng humingi ng tulong sa tao. Tama ba yon? Pwede ba yon? Pwede. Pwede kang humingi ng tulong sa boss mo. Pwede kang humingi sa company. Pwede kang humingi ng tulong sa kaibigan, kapatid. It's good. Walang problema humingi tayo. But Ezra has a different perspective here. He has a different faith. Alam niyang may tutulong sa kanya, pero hindi niya po ito inabuso. He knows where to ask for help. Pwede siyang humili kay hari. Hari, pwede mo ako padalhan ng maraming mga soldier, mga gwardiya sibil ba na pwede kaming protection, ingatan, pero hindi niya ginawa yan. Alam niyo ginawa niya? Hindi siya humingi ng tulong sa tao, si Ezra. Humingi siya ng tulong sa Diyos. And this is what happened when you fast. You are declaring yourself, Lord, hindi ako sa taong aasa. And it's hard sometimes to fast when you have a premeditated plans and people na para humingi ka ng tulong. Nandiyan naman yung boss ko, uutang na lang ako, ng maglo-loan na lang ako. Nandiyan naman si kumare, si kumpadre, pwede naman ako kumulong sa kanya. Nandiyan naman si pwede kong lapitan. Sometimes, naka-premeditated na yung plano mo para tulungan ka ng tao. Ano ba yung silbi ng fasting mo? So you see, si Ezra, alam niyang pwedeng tumulong sa kanya ang tao, pero iniwasan niya yan. Ang gusto niyang tumulong sa kanya ang Diyos. Sino rito ang gustong tulungan siya ng Diyos? This is hard sometimes. That you choose faith over, tinatawag nating fix. By fix ka ba o by faith ka? By fix is like you know where to get answers, provision, help. But by faith, sinasabi mo, Lord, hindi ako aasa sa tao. Ganito kapag umasa ka sa tao, ipapahiya ka lang yan. The Bible says, those who put their trust into men will be put to shame. Mapapahiya lang ang umaasa sa tao. But those who put their trust into the Lord, sila ang pinagpapala, sinasagot ng Diyos. You see, hindi siya umasa sa tao, umasa sa Diyos. Sa Diyos siya umasa ng tulong. Kaya ang nangyari, verse 23, tingnan sa verse 23, basahin niyo, 1, 2, 3, go. Basa. 1, 2, 3, ay, itsura ko naman yan. Basahin niyo na lang yan. Okay. So, nag-fasting sila. They petition to our God. At anong nangyari? Ano nangyari? Pansinin nyo, pag nagpapas ka, may kasagutan lagi si Lord. Don't worry, next week, there's a pitfall of fasting na tinatawag. Titignan naman natin yung, hindi ganyan ang gusto kong fasting, sabi ni Lord. It's written in Isaiah. We'll go over it next week. That's the part 3 natin, and that's the last part natin. So, sabihin mo sa katabi, huwag kang a-absent. Maaaring sabihin nyo sa akin, Pastor, matagal na ako sa church. Fasting ako ng fasting, wala namang nangyayari. Maybe you are in a pitfall of fasting na tinatawag because you are doing it already by your own strength. Hindi naman nililid ng Holy Spirit sa'yo.
Ginagawa mo lang as a regulation mo lang, responsibility mo lang, pero wala na talaga sa puso at hindi ka nililid ng Diyos doon. So here, this is a spirit-led fast. So we fast and petition to our God about this and He answered prayer. Sino rito gustong sagutin siya ng Diyos? It's very clear, nung nilapit siya, nag-fasting sila, yun ang nangyari sa kanila. They fast at what happened, sabi niya sa 31, we broke the camp at Ahava Canal on April 19 is, hindi ko na napalitan yung rendition na to. April 19 is not a, physical reference ng month natin because magkaiba yung kalendaryo ng mga Hudyo sa mga natin. So, basically, hindi po talaga April 19 yan na kalendaryo natin. So, Ahava Canal on the April 19 and started off to Jerusalem. At wala lang nangyari? The gracious hand of our God protected us and saved us from our enemies. This is my prayer sa mga nagpapasting ngayon. That the Lord's hand, gracious hand of the Lord be upon you. Na habang nagpapasting ka, bigyan ka niya ng lakas. Na habang nagpapasting ka, patuloy kang iniingatan ng Diyos. Na habang nagpapasting and prayer ka, nandiyon yung protection ng Diyos sa iyo at isave ka niya sa kinalalagyan mo ngayon na problema. Amen? I pray also na yung pinag-pray mo, samahan siya ng Diyos, iligtas siya ng Diyos at maranasan niya yung kilos ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, naniniwala ako, papakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Amen po ba? So, meron nga akong nakitang yung isang libro na ganito, napasin ko lang yung libro, pakita mo nga yung libro. Itong Fast Friends na to, galing po yan sa magkaibigan po yan. Yung Fast Friends, akala mo mabilis na kaibigan, hindi pala yan. Nag-give birth yung na yan, it's a prayer and fasting book na yan. Because yung magkaibigan na nagkakilala lang po itong si Susan and Wendy sa isang lugar na kung saan magkalayo sila ng state. Nagkaibigan lang po sila and then they commit themselves into a prayer and fasting. So wala pa silang libro ng tayon, nagkaibigan lang sila, but their communication is always through prayer. Pag-pray mo nga si sis, ipag-pray mo nga si ganun lang. Nagkaroon sila malalim na ugnayan, nagkaroon sila malalim na na pagiging magkaibigan, naging best friend po ito. Hanggang sa pinag-pray po nila, yung answered prayer nila sa kanilang mga pinagpapastingan, naging libro. It's very powerful. Because if you will have friends that will help you, kumunik ka sa mga taong nagpray-pray. Ang sarap, nagkaroon tuloy ng encouragement ito. Ang dami nilang mga answered prayer dyan. And God is using that as a na opportunity na yung usapan ninyo, ma-involve lagi siya. And it's very powerful na testimony ng magkaibigan na to. Bakit? Yung pagpapasting po nila, na sila lang na-involve. Ngayon, ang dami ng mga tao na naabot ng libro din nila. Ngayon, ginagawa po na nila yun. Na habang nakikipagkaibigan sila, kahit na malayo, they involve God in their communication. Na kahit malayo, kumikilos pa rin ang Diyos. Ayun po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kahit malayo yan, kayang abutin ng Diyos yan. Kaya yung may mananalangin dito, I pray na kahit na malayo, nasa Pilipinas man, nasa Amerika man, nasa Canada man yung pinagpipray mo, abutin ng Diyos yung pinagpapastingan mo. Kahit na magulang mo pa yan. Ayun po ba? So they have protected by the Lord, the gracious hand. Sabihin nyo nga, gracious hand of the Lord. Habag ng Diyos. And that's very powerful word na i-share ni Bishop to one time. I think I remember that one nung nasa Don't Watch po kami. I'm inviting you to Don't Watch natin. Click lang natin to. Every Saturday ang pong Don't Watch po natin. Medyo maaga lang po yan kasi doon, alangan namang tanghali kayo pupunta. So, palitan na lang natin kung lunch prayer na lang. So, don't watch. Alas 5 po yun. Nandun na po yung dito rin po, alas 5. Pero hindi dito sa lugar. Sometimes they put us in 20th floor. Sa mga gusto pong mag-join sa prayer and fasting, magtanong po kayo sa prayer and fasting, don't watch natin. And then quick, announcement, yung palabas kanina, announcement kanina. On February 14 is meron po tayong Young Pro po natin. Napakaganda po ng topic po natin niya. Huwag kayo mag-alala. It's not about love alone. Baka sabihin nyo, love lang yan. Ipaparehas lang po ako. Hindi ka ipaparehas niya. Huwag ka mag-alala. Okay? Naalala ko time na yun, mayroong, hindi yata natuloy last time yun kasi 100 yata mahigit na babae, 10 lang yung lalaki. So parang papasok daw yung lalaki, parang daw sila, hiyang-hiya sila. So, we're talking about a lot of things here about your career, about of course, yourself to be prepared, okay? Piniprepare ka yan, okay, ng Diyos para pagdating ng right person, prepared ka na, okay? So,
Hindi lang yon, career mo, yung ministry mo, your life. So marami tayong pag-uusapan po din yan. There are 3 things natin pag-uusapan dyan. And then February 15, of course, mga couples natin. Wow! Yung mga bagong kasal, kasama na po kayo, no? So February 14, couples night po natin. Just wait for, ano po natin? Sabihin mo sa asawa mo, join tayo, ha? Ayan, libre kita ka mo, okay? So, sino sa kasama dito? Sino may mga kasama dito? Taas nga kami ng mga may asawa na. Okay, yung mga iba gustong mag-asawa, next year ka lang makakasama dyan. No, we still, because tatlo yan eh, tatlo sa buong taon yan. We have our February, I think we have our July, and then medyo tatlong beses yan. We are strengthening the marriage in the church, okay? And the family, napakahalaga po yan. At kaya supportahan po natin yan. Dinner date po yan, kaya medyo bihis po kayo yan. Ayan. So at least makakapag-change po kayo ng profile. Okay. So February 14, mark the date, save the date sa kapwa sa asawa mo yan, okay? So, wala pa tayong hotel niya na ano natin, just, ano natin, ibababa naman natin yan, okay? So sabihin mo sa katabi mo, prayer and fasting. Ayan. Yung isa naman, ano, yung isang babae, ano, mga testimony, because ang ginawa ko ngayon, nag-read ako ng mga testimony ng mga prayer and fasting that, Lord, I want to have a prayer and fasting ng mga testimony. Nangyari sa Bible, nangyari sa mga tao, and I'm praying ng mga susunod na makaranas sa mga testimony, kayo. Sinong uuna? So, unang upapalakpak siya, uunahin ng Diyos. Okay. Hindi ko alam kung sino una sa inyo, bahala si Lord. Yung isang babae, ano po siya, mother po siya. 2022 po ito ng October, si Chrissy Miller ang pangalan niya. Ano po siya, mother from Utah, and he felt compelled to donate his kidney. And I was intrigued kasi bakit i-donate mo ang kidney mo? And then I searched for this one na, okay pala, kaya ba na ang isang tao mabuhay na nag-iisa ang kidney niya? Yes, kaya pala talaga. Kaya yung mga nagdi-donate pala ng mga kidney talaga, dapat i-check up naman, certain check up pa yan eh. I-check up nila kung kayang, yung kidney mo pala mag-i-expand yan na parang magiging dalawa kapag healthy naman siya, and to i-filter lahat ng mga ano dyan toxic. So, itong babaeng na to, nag-ano po siya, na-compelled po siya as a Christian. He was compelled to help a man with a kidney transplant. But initially, ineligible po siya. Hindi po siya pwede kasi may blood sugar siya na mataas. And then, she committed to a prayer and fasting, intermittent fasting. He fast and fast and fast. Ang nangyari, naging healthy po siya. And then one day, yung heart pa rin niya, nandoon pa rin na gusto niya tumulong sa may madonatan ng kidney niya. So, the following year, 2023 po ito, nung siya po'y nag-hiking, may nakasalubong po siya isang lalaki. Pangalan niya Joseph. I think si Lord Joseph. Nakasalubong niya po at nagkwentuhan sila, naka-jacket po siya. I think jersey yata ng LA Lakers, yun ang kwento niya doon. Tandanda pa niya. So, kinausap niya ngayon, hanggang sa nakita niya nalaman niya na may kidney problem pala siya and he needs to go under transplant. So, doon na tumibok yung heart niya. Baka ito na yung pinapaano sa kanya. So, nag-usap sila, nag-check siya. 2024 po, to cut the story short, yung pong taong ito, nagamit po siya para sagutin ang panalangin ng taong yan. Ba't ko kwento to? Sometimes that's the reality of fasting. Ang sasagutin talaga niya yung panalangin ng ibang tao through you. And that's the beauty of it. Because that's the character and that's the attitude of Christ. He prayed and prayed, not because for himself, but for other people. So I'm encouraging you, when you fast, don't let go your guard na sarili mo lang ipag-pray mo. Pray for other people because when you are empty, there's a lot of space in your heart to pray for other people. Pray for your mother, pray for your sister, pray for your nephew or mga kaibigan ninyo na pwedeng ma-born again. Yung isang nanay sa Pilipinas, he did. Tinestemporary ko to noong last Wednesday. So, yung anak niya kasi addict, saka siya talagang nasa droga. And then he prayed 30 days for the whole month, pinag-pray niya po yung anak niya. And then on the 29th day, umuwi yung anak niya sa bahay nila. Nagtaka yung nanay niya. He was so down, desperate. Ang sabi niya, ayoko na ng buhay na ganito. And then sabi niya, bakit ganyan ang buhay mo? Naikwento niya, mayroong isang tao sa kanya nung last week, nasiran siya ng gospel. Tinanggap niya si Lord, and then the following 30th day, nag-church na po yung mag-ina kay Lord. You see, when you bring people to Christ, something happens.
Huwag kayong gumibot sa mga taong hopeless na. Sometimes God will choose you to bring them in your heart, in your prayer sa fasting. So I pray na itong church na to, it's not all about prayer and fasting to all yourselves alone. Prayer nyo lang. Dalhin nyo yung mga tao na binibigay sa inyo ng Diyos. Yung iniluhod nyo rito, dalhin nyo sila. Pray and fast. Continue to pray for them because God wants to answer the prayer through your life. And don't worry because God got ya. Okay? Kapag walang, Lord, yung prayer ko din, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, pag nagpray-pray ka ng ibang tao, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Ikaw din naman ang sasagutin ng Diyos. Yan ang kagandahan na nagiging, pag nagpapasting ka, hindi sarili mo ang nakikita. Amen po ba? Hindi sarili mo ang siyang na ilalagay sa kamay ng Diyos o prayer niya. The gracious hand of the Lord protected and saved. Kaya sinave sila ng bandits, nakarating po sila and they rested 3 days. Another fasting is Esther. Isa sa mga paborito kong fasting. Isa. If you want to read this chapter or the book of Esther, napakaganda po yan sa Bible. Pakinggan nyo. And it's a great encouragement for women who always fast. Women who fight their battle in their tummy, their belly. Okay? Fast. Napaka-powerful po nyo. Sa Esther naman po, ang kwento po ni Esther, isa po siyang queen. Fast forward na lang po. Ordinary before. And then mayroon pong isang reyna sa kaharian na nangyari. I think Basti ba yun? So, yeah. Natanggal po siya kasi disobey niya yung hari. Naghanap sila ng panibagong queen. Ito, ang nanalo ay si Queen Esther. And dumating yung time na mayroon pong threat po sa kanya at sa kanyang nationality na tinatawag. So what happened is, mayroon pong isang tao na nagngangalang Haman. Pakisabi, Haman. Sa sobrang gahaman niya, si Haman is nainis po siya sa isang tao na Hudyo, yung Jews, na ang pangalan niya si Mordecai kasi hindi siya ginagalang. So nung hindi siya ginagalang, nainis po siya, naging kanang kamay siya ng hari yung si Haman. So naging gahaman po siya sa kanyang power. Gusto niya ngayong iubusin ang lahi ng mga Hudyo. Ang nangyari, nung uubusin na balak niya humingi siya ng tulong sa hari. Mayroong mga lahi po, sabi niya. Kumuha siya ng istorya na itong mga lahi na to, hari, gusto ka po nilang patayin. Na dumadami na po sila kumakalit. So ang nangyari, na brainwash po ang hari. Sabi niya, sige, gumawa ka ng kasulatan, sisignit na ko yan. Gumawa, po yan, nag-request po siya. But then, naulunigan ni Mordecai ang kanyang uncle na nagpalaki sa kanya. At sabi ni Mordecai sa kanya, Esther, may problema tayong malaki, sabi niya. Kasi mayroong plano yan si Haman. Yung kanang kamay ng hari, nandiyan ka sa palasyo, sabi niya. Anong gagawin ko? Sabi niya, hindi naman ako pwedeng lumapit sa hari para humingi ng tulong. Mamamatay ako kapag lumapit ako doon, hindi ako pinapatawag, sabi niya. O sige, kung ayaw mong sunod, bahala ka, sabi niya. But don't take easy, sabi niya. Huwag ka makakasiguro dahil lahat ng lahi ng Hudyo, ipapapatay, nakasulat yon, including you. So ang response ni Esther sa napakalaking problema na to, Esther chapter 4 verse 16 says, ang sabi niya sa kanyang uncle, go, gather all together, all the Jews of Susa, and fast for me. Pag-pray niyo ako. Do not eat or drink for 3 days. Ilang araw? 3 days siya. 3 days, do not eat for 3 days. Night and day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go to see the king. If I must die, I must die. So Mordecai went away and did everything as Esther had ordered him. You see, hindi lang po ang kalaban dito yung gutom. Yung pong pwedeng mangyari sa kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag nagpapasting ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Isang maigagaranti ko yun. Unless it is led by the Spirit, there are lots of cases na rin na, yun nga, hindi naman sila pinagpapasting ng Spirit or hindi naman sila pinupush ng pagkakataon, they just want to fast. And to the extreme limit na hindi talaga sila kumakain and then no water, dry fasting, absolute no water, no food for the sake na siguro magpapayat, hanggang then pang 13th day, gano'n lang, namamatay sila. It's hard because hindi naman dealing talaga ng Diyos yan. Maraming accidenting ganyan. So, I'm not teaching you that kind of way na pag nagpapasting kayo, pag gusto nyo lang. Remember, ask the Lord.
Lord, if you want me to lead me to in prayer and fasting, show me how to do it. Don't do it alone. Hindi yan, kaya nga spiritual purpose yan eh. Kilos ng Diyos ang mangyayari dyan kapag nag-fasting ka. Hindi mo kilos. So, ang sabi niya, pupunta ako sa hari. Sabi niya, pwede ako mamatay. And you see what happened? Idiretso ko lang po ito. Nag-fasting po sila. Sumunod niyan sa verse 5, sabi niya, on the third day. Sabi niya, on the third day. That was on the third day kasi 3 days fasting sila, right? So 3 days fasting on the third day, ayan ang nangyari. Sabi niya rito, on the third day, Esther put her on royal robes. Nagsuot na po siya ng kanyang kasuotan. Pumunta siya doon sa inner court ng palace. And in front of the king's hall, the king was sitting on the royal throne in the hall facing the entrance. When he saw Queen Vashti, or Queen Esther, should I say, standing on the court, he was pleased with her and held her out to her the gold scepter. Kasi doon sa kanila, sa panahon nila, pag walang scepter yan, or kaya signet ring na tinatawag, scepter yun, igaganito ng hari yun. Pwede kang lumapit sa kanya. Pero pag hindi tinaas ng hari ang scepter niya, matik yung patay ka kaagad. So pwede siya mamatay nun. But because there's a favor, sabi nga favor, yan ang nakukuha natin kapag mayroong nagpa-fasting ka ng tama. Nakukuha mo yung pabor ng Diyos. Kinakausap ng Diyos yung mga taong hindi kayang kausapin ng tao. Yung boss mo, hindi niya patutulugin yan. Yung kirida, hindi niya patutulugin yan. Yung mga kaaway mo, na alam mong, Lord, grabe, hindi ko kaya sila. Si Lord ang mangungusap niya, huwag kang mag-alala. Gagamit siya ng mga tao, even to the highest position. Kaya niyang kausapin yan. Pag ang Diyos ang kumilos dyan, when you fast. These are the things that you need to understand, that when you fast, there are some breakthrough. There are some walls and doors na nagkukulapse, na nagbe-break, nag-o-open kapag nagginaganito natin si Lord. Hindi para ma-pressure siya, para makita mo na gaano kapangyarihan ang mayroong kang nilalapit sa Diyos na hindi mo kaya at sinasabi mo, Lord, hindi ko kasi kaya to, kaya nilalapit ko sa iyo. And to make humble in front of you, Lord, I will not eat. Because fasting is abstaining from food and to humble yourself to the Lord. Pag nagpapasting ka, nagpapakumbaba ka kay Lord. At sinasabi mo, Lord, wala akong kakayanan. Hindi ko kayang baguhin yung company namin. Hindi ko kayang baguhin si tatay, si nanay. Hindi ko kayang baguhin itong asawa ko. Hindi ko kayang baguhin itong sakit ng anak ko. Hindi ko kayang baguhin itong pag-addict ng Hindi ko kayang baguhin itong sitwasyon namin. Yung company namin, palubog ng palong. Hindi ko kayang gawin. Lord, ikaw lang ang may kakayanan eh. So I humble myself. Lord, tulungan mo ako dito. This is what happened. Doon tumitingin ng Diyos. Tandaan nyo, ang mga humble, sila ang dinadaluyan ng tubig. The water will always seek the lowest point. When you humble yourself to the Lord, the answer goes to those people who humble themselves. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humble yourself before the Lord. Lumapit siya and the king asked, what is it, Queen Esther? What is your request? Even if half of the kingdom, I will give it to you. It pleases the king. If it pleases the king, replied Esther, let the king together with Haman lang. Together with Haman, sabi niya, come today in a banquet I have prepared for him. So to cut the story short, ang nangyari po dyan, nagkita-kita po sila doon, tuwang-tuwa pa yung mayabang dyan na si Haman. Ay, grabe naman ka-special ko. Sa dinami-dami pa naman ng iimbitay ng reyna. Ako pa, sabi ni Haman. Feeling gwapo siya. Siguro crush ako nun. Feel na feel niya eh. Meron pa yung time na yan, kasi chapter 5 na yan eh. Feeling niya, kasi nakapanaginip pa yung hari dyan eh, nag-dream siya. At nung nag-dream yung hari, sabi niya, mayroong isang tao na hindi pa niya natutulungan, na nag-save sa kanya. Kasi one time, gusto yung i-assassinate po yung hari, sinave po ng isang tao si hari. Nagsumbong po siya, may po sa inyo, papatay po sa inyo. At hindi po niya nabigyan ng yung gantimpala. Ipinaalala ng Diyos sa kanya yung hari. Na may tumulong sa'yo nung time na yun. Tinan mo nga yung book of record. Heroes of, sabi niya, binuksan. Nakita niya may isang tao doon na hindi pa na nagyagantimpala. Alam niyo kung sino yun? Si Mordecai, na kinaiinisan niya to the bones. Pero akala niya siya ang tukurunahan at ipaparada. Sabi ng hari, Haman, halika rito.
Anong gagawin ko sa isang taong tumulong sa akin? Gagantimpalaan ko siya ng napakalaki. Ano sa tingin mo? Ang niisip niya, siya yun. Ako yun, ako yun. Ang gagawin mo, hari, ilalagay natin siya sa kabayo. Red horse, sabi niya. Hindi, red horse. Stallion. Habang umiinom siya doon, hindi ganun. Nakakabayo, sabi niya. Tapos iparada natin siya, tapos nasuutan natin siya ganun. Akala niya siya yun, tuwan-tuwa siya. And then, sige, gawin mo sa taong ito, si Mordecai. Sabi niya. Sabi, galit na galit na siya pa ang maghahawak na nakaganon, pinarada sa buhok. Kahihiyan niya, kaya nung umuwi siya sa bahay nila, papatayin ko talaga, dudurugin ko yan. Doon na siya nagkagalit ng galit. Kaya nung, eto na, nangyari. Nangyari, bigla, yung mga nurse naki-join doon sa inaawit nilang Here I Am to Worship. Maawit sila. At yung operating room naging worship room. Maawit sila. Hanggang sa yung may narinig silang sounds. Tat, nabuhay si pastor. Hanggang ngayon buhay pa yung pastor na yan. Pwede.
I'm not excellent. Pero kung dinadala ka ng Diyos doon, pero either bigyan ka naman ng Diyos ng kapayapaan pag nagpasting kapag kinuha na yung mahal mo sa buhay. But we can manipulate na, Lord. Bumuhay ka ng patay. Sige, magpapasting ako. Buhayin mo yan. Wala na mamamatay sa atin. Kasi every time na may namatay, magpapasting tayo, bubuhayin natin ulit. At sasabihin nung namatay, pambira ka naman, ganda-ganda na sa langit, pinabalik mo na naman ako rito. Baka reklamuhan ka pa niya. Amen? That's the way how God works in our lives. Hindi nating hawak ang buhay natin. Libre niya itong binigay sa atin. Luwabas tayo dito na siya ang nagbigay, siya rin ang kayang kumuha sa atin. Amen po ba? So sabihin niyo nga prayer and fast. Sino rito naniniwala iingatan ng Diyos ang kanyang pamilya habang nagpapasting siya? Extend your prayer to your family. I'm not saying na free fall ka lang na, pag nagpasting ako, alam mo na yun, Lord. Ang alin? Basta, alam mo na yun. Mention their name. Mention your name of your daddy, yung kapatid mo. Sige lang, try mo. Naniniwala ka ba doon? Lord, ang mga naniniwala, siya ang unahin mo, O Diyos. Yung mag-asawang missionary sa Africa, ito naman sabi niya rito, they were praying to our resources na yung lugar kasi na mahirap, Africa kasi eh. Yung lugar nila, meron pong school building po doon para sa estudyante lang na maliliit na konti lang. And then they were praying na, Lord, hindi pa namin matapos-tapos tong school building namin. Sabi niya, they prayed and fast for 7 days. How many days? 7 days and asking God to provide. Kaya papansin nyo, iba-iba yung mga days eh. Unless the Lord leads you to a fasting na mahaba-haba, yun lang yun. Pero kapag meron kayong dinidisan, ask the Lord hanggang kailan yung pinagpapastingin nyo talaga and He will lead you. I will believe in this principle. God will guide your step, God will guide your steps. And that's so true. God will guide your steps, God will guide your steps. Pag pinaumpisahan ka yan, alam niya rin kung pasahan ka niya patatapusin yan. Amen? Just live by the Holy Spirit. Yung missionary, nagpray lang sila on the 7th day of their fasting kasi pang 7th day, they receive an unexpected call. From US pa, ang layong lugar. And knowing that this is Africa, isang lugar to na kung saan lugar na hindi masyadong yan. Meron silang na-receive na phone call from US, a church from USA, sabi yan, offering a large donation. And not only yung fund was more than enough to complete the project, it also provide hundreds of children for that education. So you see, pag nagpapas ka, mas lalong malayo ang naaabot ng provision mo. Mas lalo nangungusap ang Diyos, sabi ko sa iyo eh. May mga company magbubukas, sasabihin mo, hindi ko naman in-applyan to. Bigla ka magkakatrabaho sa isang malaking company. Bakit hindi ko na naman kilala ang mga to? And then suddenly, mayroong gustong makipag-business partner sa'yo. Ganun din yung nangyari sa isang dito, yung financial breakthrough niya, yung mag-asawa, yung lalaki na may problema siya sa company niya. Ang ginawa niya, nag-fasting lang siya. Christian yun ito. I see to it that I'm reading this testimony that they are Christian because there are other religion that they are fasting, right? But these are Christian fasting. So then when they fast, etong problema niya to, yung business niya, lumagapak na, at ang sabi niya, Lord, I need your help. I need your intervention. Alam niyo, nung pagpapasting niya, on the 3rd day ng kanyang fasting, o 14th day ng fasting niya, sinagot siya ng Diyos. Merong lumapit sa kanya na old niya na business, siguro, yung bumibili sa kanya, umorder siya ng napaka-significant na order na hindi lang nabayaran niya lahat ng mga utang niya, kundi nag-kick off ulit yung business niya. So you see, there's a lot of things to happen when you fast. Because napakalaki ng kaban ng Diyos. Napakalaki ng durungawan ng Diyos. Na kapag binukas niya yung pintuan para sa'yo, malulunod ka lang sa pagpapala niya. Pag binukas ng Diyos ang pintuan ng kasagutan sa'yo, hindi mo masusukat eh. Kaya nga ang pagpapala na dumarating talaga sa'yo, pag handa ka, pag nag-fast ka, it is more than enough for you and it will spill to other people. Kaya nga sabi ng Lord, pag pagpapalain kita, pagpapalain din ng ibang tao sa buhay mo. Yun ang kagandahan yan. Ayan po ba? Say with me, prayer and fast. Mga sample lang po ito, pero napaka-powerful po ito na I pray na hindi lang kayo itong buwan na to. If the Lord leads you in January, February, March, April, you know how important fasting to a Christian. Because Jesus Christ says, I repeat, we are called to fast. Tinawag tayo, when you fast, hindi if you fast. Normal sa atin na mag-fasting because God is looking for an empty heart, for an empty belly to put that prayer. Naghanap lagi siya ng Diyos. Tandaan nyo, a prayer for Christian is
a powerful Christian. A prayerful church is a powerful church. Kaya gusto ng Diyos lagi, connected lagi ang fasting sa prayer. Gusto niya lagi ang kanyang tao, ang kanyang mga bayan, laging nananalangin. Laging nakikita niya na nagpray-pray. Dapat hindi dry ang pag-fast, prayer mo. Buhayin mo ang prayer mo. Every morning, gumising ka, mag-pray ka, magpasalamat ka sa Diyos kaagad. Pag nagdadrive kayo, never forget to handle that manubela. Sabi mo, Lord, samahan mo ako. Hindi sa skill ko ako magdadrive ng mga ililigtas mo. Sasamahan mo ako dito. Pag nasa opisina kayo, pagpasok mo pa lang sa opisina, Lord, bless this company. Nakikita ka niya lagi, ang bukang bibig mo, you are praying for other people. And God is delighted. God is pleased to those people who are always praying for other people. Ayun po ba? Sabihin mo sa katabi mo, let's pray! And lastly, Jesus fasting na tinatawag natin. Jesus fast. He prepares the spiritual empowerment sa buhay niya, inalay niya. Kasi nagfasting si Jesus Christ dito nung mag-uumpisa na sa ministry niya. And nung mag-uumpisa na siya sa ministry niya, nung lalapit na siya sa Diyos, sabi niya rito sa Matthew 4, lalapit na po siya sa kanyang ministry, sinubok po siya nung nagfasting po siya. Then Jesus was led by the Spirit. Sabi mo, led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Susubukin. Sabi mo, susubukin. Susubukin, the wilderness, sabi niya, tempted into the wilderness by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, wow, ang tindi nito. He was hungry and the tempter came. The purpose ng fasting ni Jesus Christ dito is because He is preparing for a ministry. Nagpe-prepare po siya na, po na siya po dito, mag-preaching na po siya rito, at sa kanyang pag-preach, sa kanyang ministry, ay marami pong mga pagpipigil. And this is what happened when we are yung mga leaders natin dito, yung mga nagtuturo sa atin dito, normally yan, may laging barrier, may mga tinatawag tayong contrast na tinatawag natin against sa'yo kapag lagi ka napapalapit sa ministry o ministry mo. The more na napapalapit ka maglingkod sa Diyos, the more na macha-challenge ka. And sometimes, kaya ang temptation ng kaaway sa'yo, napakalakas kasi hindi ka nagpa-fast. Leaders of the church, mga disciples, mga teachers natin, mga pastors, let's live in a life na kung saan may fasting tayo. Not only congregationally, but also personally. Maglagay ka, lalo't nagtuturo ka, when you are led by the Spirit, maniwala ka, there's always a opposition na tinatawag. And if you always join to that opposition, makukompromise ka kapag nagtuturo ka. Nakukompromise ka kung minsan nagtuturo ka, yung tinuturo mo, bumabalik sa'yo. Why? Wala na mahina ka na sa temptation, mahina ka na. Akala mo okay pa yung nagtuturo ka. Pero sa totoo lang, nangungompromise ka na doon sa pagtuturo mo. You're doing some sin in your life. So please, when you fast, let the Spirit cleanse you always. Na yung pinipreach mo, hindi babalik sa'yo. Bakit? Pag nagsabi ng James, ang mga tagapagturo ng iglesia, sabi niya, mag-iingat kayo, wag niyong papangarapin maging tagapagturo, sabi niya. Hindi lahat tinawag, sabi niya. It's a special service for the Lord. And when you are teaching already, you are standing here in the pulpit, you are leading the congregation, you have your Bible study, you have your network. If you lead by flesh, you will fall. Why? It's a ministerial, it's a spiritual. Hindi siya pwedeng sarili mo lang yan. Babagsak ka niyan kapag laging sarili mo lang. More on flesh ka, akala mo nagsuserve ka pa kay Lord, pero sa totoo lang, yung mga sinuserve mo, pag pinadaan ng Diyos yan sa apoy, masusunog yan. Huwag yung sayangin yung paglilingkod nyo. At when you fast, dito yung makikita that there's a temptation. You know how to fight back. Dito yung matututunan na si Jesus Christ. Sabi nga niya rito, fasting will help you to focus solely on God, seeking His direction, and resist the distraction or temptation that hinder your spiritual growth. And this is so true. Kayo mga naglilingkod na sa Diyos, have a regular communion with God. Go to the deeper level. Go to a deeper level ng iyong paglilingkod kay Lord. Hello? So I'm rallying mga leaders natin dito. Kami nga ni Mrs., we repented because we have our weekly talaga namin. Tuesday, our leaders, network leaders, we always told to them, magpasting kayo. Tuesday, 1 meal lang. Pray for your network so that we will not lead this congregation physically, carnally. We lead them in spirit. Napansin mo ang church na to, I'm not saying na napakaganda, but you see, it's a spirit lead, makikita mo rin. Ikaw mismo makaka-testify. But if we will lead here carnally, mapapansin nyo yan.
Pag tumutugtog ka lang dito, puro parang simbal. Tugtog ka lang, pero walang kilos ang Diyos. Same goes with your ministry. Small man o malaki, lead by the Spirit. Hayaan mong gabayan ka ng Diyos. Nung si Jesus Christ, nag-umpisa siya, He was always constantly fasting because napakalaki ng ministry na bibigay sa Kanya. Yung isang pastor na kilala ko, ganun din. They fast because aalis na po siya sa kinalalagyan niya because he is leading some ministry already, a church. Pero pag aalis siya, wala namang maglilid doon. So, they just fast and fast. Lord, tatanggalin mo ba kami sa church na to? Aalis ba kami? And then what happened? The Spirit leads them, magpasting kayo para makita mo kung saan ko kayo ginagabayan. And then, the Lord answered their prayer na may kasunod ka na dyan, may inanda na ako. You know what? Dinala sila ng ibang lugar and they put up a new ministry and new souls, new winning, makika agad yung church. Maraming mga kaluluwang naligtas ulit doon sa lugar na yan. Kapag hindi sila umalis, walang mga kaluluwang mabubunagin doon, maliligtas doon. You see, there's always a greater purpose in fasting. It's not your personal prayers, it's not your personal answered prayer, but there's a spiritual purpose lagi si Lord na meron siyang ina-accomplish sa ibang tao in a spiritual way na hindi mo kayang bakbakin, hindi mo kayang solusyonan, kundi siyang kikilos sa buhay mo. Let's join together. Marami dito sasagutin ang panalangin niya, hindi dahil sa ikaw magaling kang manalangin, kundi ginamit ka lang ng Diyos to open a door to other people's salvation, to open a door doon sa pamilya na mabuborn again, to open a door sa mga company na kung saan they will become a Christian company. May mga maliligtas, may mga makasakit, tatanggapin si Jesus because of your prayer and fast. There's always a spiritual. Hindi lagi ang pera, hindi lagi ang pang personal mo lang, hindi lang yung relational yan, kundi laging ikakapuri ng Diyos pag nagpa-fasting tayo. Ultimately, prayer and fasting is always gives glory to God. Kaya meron ka nagpapasing ka, gusto mong mapapurihan ang Diyos dyan sa pinagpipray mo. Amen po ba? I hope it served this as a inspiration, encouragement, na itong mga example na to na nakita natin, don't be lazy. Hindi ka mamamatay pag nag-fasting ka. It's just one meal to sacrifice for that person. It's just one meal to sacrifice for a people who needs a move of God. Amen? Alam nyo, darating ang time yung pinag-pray mo, siya rin ang gagawa nun. And you'll never know, ikaw pala ang gagamitin niya, sila pa ang gagamitin ng Diyos para sa prayer mo rin. You'll never know. Pero God moves in a mysterious way that God opens a door for those people who doesn't have capacity to open it. God will open for them because of your prayer and fasting. Amen po ba? Pwede ba na tayong tumayo at manalangin? Aming Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa salita mo na nagbigay sa amin, O God, ng panibagong kaalaman, knowledge and wisdom, how powerful, O God, a spirit-led fasting, O God, and prayer, O Diyos. Not because there's a testimony, not because, Lord, there are already witness, O God, na kumilos ka rito, but we still believe you are the same God today, forever, O God. Na paano ka kumilos noon, kaya mo pa rin kumilos sa mga buhay po, Panginoon, ng mga anak mo. And I don't know, these people are now experiencing, O God, yung gano'n nakatindi ang kanilang mga problema. But I pray, O God, na itong taong ito, na nag-undergo na, nag-i-embark siya na, Panginoon, ng prayer and fasting sa buhay niya, Lord, I pray, gamitin mo ang kanyang emptiness and fill them, O God, with a God-given prayers, O God, because it is 100% sasagutin mo. Lord, I pray na ang bawat isang mag-asawa, O Diyos, partner, Panginoon, na mag-undergo ng fasting, O Diyos, at nag-join na, Lord, I pray, Lord, abutin mo ang kanilang mga panalangin. Lord, itong single na to, Panginoon, itong professional na to, na dinadalangin niya ang kanyang pamilya, O Diyos, at mahal sa buhay. Lord, let it be so. Lord, itong taong ito na pinagpipray niya ang kanyang flat, na born again, makakilala rin. Lord, hear it, O God. Lord, itong pinapanalangin ng kapatid ko na may sakit ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa, ang kanyang mahal sa buhay. Lord, pakinggan mo, O Diyos, sa kanyang panalangin. At higit sa lahat, O Diyos, Lord, hayaan mo nga na ang bawat panalangin po namin magbigay kapurihan sa iyo, O Diyos. Right now, just continue to raise your hand. God is telling to you, this person in your heart,
Ilapit mo siya ngayon sa moment na to. Ilapit mo ang kanyang pangalan. Ilapit mo ang kanyang buhay sa Diyos. Yes, I know you have prayers in yourself, but God once again calling you to pray for that person once again. Mahal mo ba sa buhay ito? Kaibigan mo to? Bring them into the Lord. Lord, we surrender all to you. By the end of this month, O God, great things, O God, will be seen. Lord, pinakita mo. May first day pa lang, sinasagot mo na. May third day, fourth day, fifth day. Every day, there's an answered prayer. Don't give up, kapatid. Maybe on your last day. Maybe on the verge of that last moment mo ng pagpapasting, sagutin ka ng Diyos. Don't give up. Continue your spirit-led fast right now. Ikinukonsib mo pa lang yan. You cannot deliver it easily. Kailangang ipagbuntis mo yung prayer na yan. Because when the right time, the Lord will make it happen. Bubukas niya yung mga bagay na nakasara sa buhay mo. Isinira ng kaaway na napakatagal. At ngayon, ibinigay ang susi sa'yo para buksan ito. Yes, Lord. Once again, we surrender everything unto you. This time of fasting and prayer, Lord. None of us deserve this, Lord. We can never, Lord, manipulate you in our prayers and even in our fasting. Just lead us, oh God. Just lead us. Just use this empty heart and put every prayer that needed to be prayed, Lord. Here I am. Just use it, Lord. God has handpicked you right now to that person, to that situation, to that event right now. Don't let go of that person's family, to that situation that the Lord is telling you. Put it in the altar of the Lord and allow Him to burn that in that altar of your prayer. Once again, I want you to raise your hand. Lord, every hand that has been lifted up in this place, four corners of this place, as you pray, the Lord is telling to you very clear in your heart. Let's go with this battle. In-encourage ka na, Lord, yan. It is you and your battle. You and your God. He will fight for you. He will stand still. He will be with you. One clap of the Lord, your enemy will be so. One clap lang ni Lord, basta. Andiyan na kaagad ang kasagutan. Isang kamay lang ni Lord, isang titik lang ni Lord yan. Ialaw mo lang siya na mag-move. Ialaw mo lang siya. Mawi-witness mo to. Mawi-witness mo to sa pamilya mo. Mawi-witness mo to sa taong yan. Mawi-witness mo tong kilos ng Diyos because you have brought it in a way na God wants it in a battle. This battle is not yours alone. Kasama mo si Lord. Lord, maraming salamat po sa mga puso na tumanggap ng yung mga panalangin niyo sa araw na to. At patuloy na dinadala nila ang mga taong ito at mga sitwasyon na ito sa iyong altar. Hindi mo hihiyain lahat, O Diyos, ang mga lumalapit sa iyo ng buong puso. Maraming mga magbubuntis this year, O God. Maraming mga pamilya, Panginoon, na magkakakilala sa Diyos. Maraming mga, Lord, maraming mga walang trabaho, magkakatrabaho dito, Lord. Lord, maraming mga panalangin ng mga to, Diyos, mabubuksan sa taon na to. Maraming mga, Lord, miracles sa healing, Panginoon, na magaganap sa lugar na to. At higit sa lahat, Panginoon, maraming mga matratransform ang puso nila, Panginoon, sa mga panalangin, O Diyos, ng mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Breakthrough is coming in your life. Breakthrough is coming. Breakthrough is coming. Fasting release blessing. But your prayer release your breakthrough right now. In the name of Jesus.
Lord, as we leave this place once again, Ikaw pa rin, O Diyos, at Ikaw ang aming mapapasalamat papurihan. Walang maipagmamalaki ang gawa ng aming katawan na aming mga kamay, kundi pawang habag mo lamang, O Diyos, ang aming nararanasan. Salamat po, O Diyos, sa aming tinanggap na salita mo. Again, tomorrow and for the full week, we are charged. We will never let go. We give it all. Have my heart, I surrender everything to you. Lord, looking forward, oh God, to see this prayer is answered in the name of Jesus. May His Spirit of peace be upon your heart. Because the Spirit of the Lord and the peace of the Lord that transcends beyond your understanding will transcend your heart and your mind, that will guard you. It will guard it from any doubts, from anything that will take away your faith. Ingatan ng Diyos yung tinanggap mo ngayon sa puso mo. Lagay mo sa heart mo yan. Palain ng Diyos ang iyong pagpapasting. Palain ng Diyos yung ginagawa mo ngayon. Ikaw yan. God is pleased with what you are doing right now. Sacrificing. That is pleasing to the Lord. Receive it with all your heart. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Inyo ang pag-ibig ng ating Ama. Biyaya ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo at ang pakikisa ng Banal na Espiritu sa inyo lahat. Thank you, Lord. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen.